for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning po mga kapatid. Welcome to our FBK for Tuesday, October 15. Ito po yung mababasa natin sa Ephesians chapter 6 verse 13. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand firm. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sabi nga po rito, ang bilin sa atin ni Apostol Pablo ay gamitin natin ang mga kasuotang pandigma na galing sa Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon. Ibig sabihin, quality po ito. Mapagkakatiwalaan natin at gamit-gamit. At bakit po natin kailangan gamitin? Dahil talaga po darating. Sabi nga dito, evil days are sure to come. Hindi po sabi, para kung darating ang panahon, sure po na darating. At minsan nga tayo nandun na sa ganong pagkakataon. Tayo nasa labanan. Ituring natin na tayo nasa war zone. Sabi nga, di ba, sa previous chapter ng Ephesians, sabi ron sa Ephesians chapter 5 verse 15, redeeming the time for the days are evil. Sabihin, talagang may mga atake po sa atin, minsan hindi natin napapansin o hindi natin napapagtagumpayan, pero tayo pala ay under attack na ng ating kalaban, ng ating kaaway, no? Hindi natin namamalayan o di kaya natin minsan yung mga takot ay suggestion pa niya sa atin. Kaya minsan tayo ay natatakot makipaglaban o nag-aalinlangan. Sabi pa natin, ako pastor, huwag kang mag-pray ng ganyan. Baka marinig ka ni Satanas. No? Ituring mo na po na narinig ka niya. No? Lalo na kung malakas yung iyong prayer. At kailangan maging sanay ka na makipagdigma. Dahil tayo po ay talagang mga sundalo ng Panginoon na talagang itinalaga para makipaglaban sa kanyang mga kaaway. Sabi nga, di ba, upon this rock I will build my church, and the gates of hell can never prevail against it. Ibig sabihin doon na tayo po ang siyang sumusugod. The kingdom of God is advancing. Tayo, the church, is advancing. No? At itong ating kalaban ay nandun lang sa gate. No? Nakakita na ba kayo ng gate na umaandar? Wala, hindi. Kundi tayo ang sumusugod. Tayo po ang nag-move forward. We are the one advancing and not the one who's on the gate. Yung mga kalaban natin, si Satanas at ang kanyang mga cohorts. No? So, dapat natin gamitin yung mga kalasag na ito, yung mga baluti na ito, yung mga kasangkapang pandigma o kasuotang pandigma na galing sa Panginoon, dahil siguradong darating ang panahon na tayo'y mapapalaban. At sabi nga, having done all, to stand firm. Matatapos din yung labanan at siguradong tayo'y panalo na. Yun po ang pangako ng Panginoon dito. Pagkatapos ng lahat, tayo mananatiling nakatayo. At malaking tulong sa atin o malaking magagawa sa atin ng mga armor of God na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya muli sabi, therefore take up the whole armor of God. Gamitin natin ang mga kasuotang pandigma na galing sa Panginoon. Pag galing sa Panginoon, ito ay quality, ito ay subok, kagamit-gamit, that you may be able to withstand the evil day, upang mapaglabanan natin ang pagdating ng araw ng pakikipaglaban, dahil ito ay siguradong darating. And having done all, to stand firm. At pagkatapos ng lahat, mananatili tayong nakatayo. Yun po, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa atin. Gusto ko nga sanang talakayin lahat ng mga armor of God, pero ito po ay nakahimay na sa bawat preacher, no? Pero bigyan ko kayo ng dalawa, no? Siguro yung sabi rito na yung belt of truth, yung sinturon ng katotohanan. Kasi sa po ba natin ginagamit yung belt? Diba tayo nagbe-belt kasi pagka maluwag yung ating pantalon,
mahuhubo at mapupunta tayo sa kahihiyan, di ba? Kaya at nakakahiya po yung yung kasinungalingan. Kaya kailangan magsuot tayo ng sinturon ng katotohanan. Isa naman yung helmet of salvation. Yung helmet of salvation, susuot po natin para mapanatili at nalalaman natin na tayo ay ligtas, na tayo iniligtas ng Panginoon, no? Kung ihalin tulad natin sa panahon ngayon, maraming tao na nagmumotor, yung helmet imbis na sa ulo, nasa kamay, nasa braso, nasa siko. Kaya pagka sila ay nasemplang, buuan siko pero basag ang ulo kasi nga hindi sinusuot yung helmet. So ganun din po ang magiging epekto po sa atin kapag hindi tayo nagsusuot ng mga kasangkapang pinagkaloob sa atin para maging protection natin. And helmet of salvation para maprotektahan po ang ating kaisipan na tayo ay nananatiling ligtas sa Panginoon. So papapansin din natin na yung mga baluti na ito, mga kasuotan na ito ay puro pangharap, no? Para proteksyonan yung ating harapan. Paano naman yung ating likuran? Kaya naman po tayo mga mananampalataya ay sama-sama na nakipaglaban tayo ng back to back. Ika nga, dahil para proteksyonan natin ang likuran ng bawat kapatiran dahil wala siyang proteksyon sa likod. Siguro po sinadya ng ganun ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagkakaisa, magkaroon tayo ng unity na protektahan ang ating mga kapatid pagka tayo inaatake sa likuran. Siguro po ganun po ang aking pananaw sa bahaging iyon. Kailangan nating ipagtanggol yung ating mga kapatid kapag sila inaatake ng kalaban. So, magandang araw pong muli. Ito po si Pastor Ricky ng Kanlubang Christian Congregation.